Kasi kanina, si Nico tsaka si Nico Manalo and si Gerald, ang common denominator nila yung chatro. Doon sila nag-band talaga. Kayo naman, di ba, may hashtag tsaka it's showtime. Pero dinaanan nyo ba yung almost same struggle na parang gusto nyo na rin gumibap before? Ako na, ikaw na. Ako siguro una-una nung siyempre yung pandemic, nahinto yung sa ABS, napasara yung ABS. Tapos nawala pa yung hashtag. Sobra yung buo sa amin nun eh. Kasi nasanay kami ng araw-araw pumapasok sa work from Monday to Saturday. Then biglang tambay kami sa bahay ng ilang taon. Yun talaga na-depress ako. Ako para sa depressing talaga kasi nawala ako sa show, nawala yung hashtags, nawala akong career. Kasi parang feel ko yung ibang grupo kahit walang hashtag meron silang trabaho. Eh yung time kasi na yun lang yung meron ako. Yung pagpasok sa hashtag. Kaya thankful ako sa Viva na sila yung nagbigay sa akin ng chance ulit sa showbiz. Pero what made you hold on pa rin? Na hindi nyo pa rin iniwan yung showbiz, nilaban nyo? Ako ma'am, wala akong fallback eh. Hindi ako nakatapos, wala akong business. So, talaga ilalaban ko habang may pera. Pero nung time na yun, mutik na ako umuwi ng Bulacan. Sabi ko sa wife ko, uwi na tayo ng Bulacan, hindi ko na kaya yung pamumuhay dito. Ang mahal ng apartment, ang mahal ng gastusin. Sabi niya sa akin, andyan ka na eh. Ilaban mo lalo ngayon na ang social media pinagkakakitaan na. Pinangkapitan ko ngayon, nung time na yun yung social media, which is hanggang ngayon, ginagamit ko siyang platform. Pero prior pa dito sa showtime nyo, di ba? Bago kayo naka-showtime, ang dami nyo rin struggles, di ba? Dami. Oo. So, ito ba talaga yung kumbaga ginold nyo sa buhay, maging artista? Hindi, iba kasi yung kila Nico tsaka Gerald, gusto nila yung mag-perform. Nung time ko po, hindi ang goal ko lang is kumita ng maayos. So yun yung goal ko na nagulat na lang ang bonus na dinala ako ni Lord sa showbiz. Yun talaga gusto kong gawin sa buhay. Hindi naman showbiz, pero more on yung arts. Makita ko yung arts ko sa mga tao. Gusto kong tumanda na yung ginagawa ko sa harap ko sa likod ng camera. Tapos ngayon, since nandito na kayo sa estado nyo ngayon, Yeah. masasabi nyo tama yung mga naging desisyon nyo? Ay, sobrang tama po siya. Sobrang tama. Alam mo, sa totoo lang, natatakot ako pagka may mga months, for example, 6 months ako walang problema sa buhay. Natatakot ako na baka sa ika-7 months may mabigat akong pagdaanin. So, siyempre, dapat maging ready. At siyempre, thank you kay Lord na tuloy-tuloy yung nangyayari sa career ko. Okay, i-relate ko lang sa title ng movie nyong Pagpag. Ano yung mga gusto nyong pagpagin sa buhay? Pag? Ako gusto ko ipagpag na yung mga dating pinagdaanan ko na sinisisi ko sa nangyari sa akin. Kasi feel ko lahat naman is lesson talaga. At wala kang masisisi kundi may mga bagay talagang hindi para sa'yo ng mga panahon na yun. At for sure sooner or later talagang dadating din sa'yo. Walang ibang rason. Kumbaga, just hindi lang talaga tama oras. Ako ipapagpag ko siguro yung mga negative thought ko. Like, marami yung anxiety kasi ako minsan eh. Dahil nga maagawan na work, parang overthink ako. So yun yung gusto ko ipagpag. Yung masyado akong futuristic. Masasabi niyo bang closer kayo ngayon than before? Oo, kami. Kasi unang-una mas matured na kami. And then mas lumalawak na yung nalalaman namin sa buhay. Tapos, ayun, syempre sa grupo talaga. Like, ilan tayo sa grupo? 16? Lahat talaga nasa 19. 19. Siyempre sa 19 na yan, meron talagang may matitirang close lang. So, isa na kami doon, dalawa. Kasama sila. So, mas close kami. Invite na natin yung mga tao sa Pagpag. Ayan guys, ay inimitahan namin kayo manood ng Pagpag 24/7 sa March 20 na on Cinemas Nationwide. Directed by J.R. Reyes. Thank you.